Magandang gabi po, Sir Cabonegro. Sana'y maayos ang kalagayan nyo habang binabasa nyo ang liham kong ito. Hindi ko po alam kung bakit ngayon ko lang nagawang isulat ang karanasang ito. Pero gabi-gabi pa rin niya akong dinadalaw sa panaginip. At ngayong malapit na namang sumapit ang anibersaryo ng nangyari. Para bang humihingi ng hustisya ang alaala ng pinsan kong si Lyra. Ako po si Jomer, lumaki sa Kidapawan, malapit sa paanan ng Mount Apo. Tahimik ang buhay namin noon hanggang sa dumating ang isang nilalang na sa libro mo lang dapat nababasa. Pero sa gabing iyon, naniwala akong hindi lahat ng kwento tungkol sa Sigbin ay katang-isip. Araw ng Sabado noon, halos alas 5 pa lang pero madilim na ang paligid dahil sa makapal na ulap mula sa kabundukan. Kasama ko ang pinsan kong si Lyra at dalawa pa naming kapitbahay, sina Aljo at Nena. Papauwi na kami mula sa basketball court sa kanto. Dumidilim na rin ang paligid kaya binilisan na namin ang paglalakad. Sa daan papunta sa bahay ni Lyra ay may lumang bakanting lote na pinaniniwalaang may bantay daw ayon sa matatanda. May malaking puno ng santol sa gitna at nakapalibot dito ang mga talahib na halos kasing taas na namin. Sabi ng iba, noong panahon ng Hapon ay marami raw bangkay na ibinaon doon. Hindi ko pinapaniwalaan ang mga kwentong ganon hanggang nung gabing iyon. Pagdaan namin sa lugar na iyon, biglang may malamig na hangin na humagod sa batok ko para bang may humihinga. Sa mismong likod ko, napahinto ako saglit at tumingin sa paligid. "Uy, huwag kang tumigil!" sabi ni Lyra. Sabay kabig sa braso ko. Parang may nakatingin sa atin. Ngumiti lang ako pero ramdam kong nanginginig ang tuhod ko. Paglapit namin sa puno ng santol, doon nagsimula ang lahat. Una naming narinig ay parang pabulong na pagaspas. Hindi naman hangin kasi wala namang hangin nung oras na yon. Hindi rin tao kasi kami lang ang nandun. Basta para siyang tunog ng basang damit na hinahampas sa semento pero mabilis. Huminto kaming apat. "Manok?" tanong ni Aljo. "Hapon na. Wala nang gumagalang manok ngayon," sagot ni Nena. Sabay dikit sa amin. Mas lumalakas ang tunog papalapit sa direksyon ng puno ng santol. Nagkatinginan kami. Hindi kami makagalaw. Hanggang sa may nabali, parang malaking sanga pero wala namang hangin. "Aalis na tayo," sabi ni Lyra. Halos pabulong. Kita ko sa mata niya ang takot. Tumango kami at sabay-sabay na sanang tatakbo pero biglang may gumalaw sa talahiban. Isang anyo mababa at mabilis na gumagapang. "Huwag kayong tumakbo," sigaw ni Nena. "Baka lalo tayong habulin." Pero huli na. Nabitiwan ko ang bitbit kong bola at napatras ako. Sa tulong ng liwanag mula sa poste ng kalsada, may aninong lumabas mula sa likod ng talahib. Nakayuko, mahaba ang katawan, payat ang paa, at ang ulo parang hindi pang tao, hindi rin pang hayop. Parang kombinasyon. Hindi ko maipaliwanag ng maayos ang itsura niya. Sa kwento ng matatanda, ang Sigbin daw ay tumatakbo pabalik, parang naka-handstand.
May mabahong hininga, namumula ang mata, at kumakain ng anino o dugo. Pero ang nakita namin ay mas nakakatakot. Yung katawan niya ay parang aso, pero sobrang payat, halos nakadikit na ang balat sa buto. Yung mga paa niya ay nakabaliktad ang tuhod, at ang mukha para siyang kambing na binaliktad. Mahaba ang bibig na parang nakangisi. Yung mga mata niya, kulay dilaw na parang umaapoy. At yung hininga, para siyang amoy ng nabubulok na karne. Bumaba ang ulo nito at parang inaamoy kami habang dahan-dahang umuusad. Muli kong narinig yung tunog ng parang basang damit na hinahampas sa semento. Hindi pala iyon tunog ng damit. Tunog pala iyon ng dila niya humahampas sa gilid ng bibig, parang natatakam. Diyos ko! Bulong ni Lyra. At sa isang iglap, sumigaw ito. Ang parang pinagsamang tunog ng sanggol na umiiyak at kambing na umuungol. Ang lakas, ang sakit sa tenga. Para akong binuhusan ng yelo sa kinatatayuan ko. Aatras, bulong ko at hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumakbo na kami. Hindi ko maalala kung paano kami nakatakbo ng mabilis. Pero habang tumatakbo kami sa madilim na kalsada, rinig na rinig ko yung pag-aspas ng mga paa niya sa lupa. At may tunog na hindi ordinaryong tunog ng hayop. Parang 3 beses na mas mabilis kaysa sa normal. Takbo pa, bilis, sigaw ko. Pero nang lumingon ako, mas lalo akong natulala. Nasa likod na namin, hindi tumatakbo. Naglalakad lang, nakayuko, pero ang bilis niyang makahabol. Kahit mabagal ang galaw niya, para lang siyang lumulutang. Nanginig lalo ang buong katawan ko. Pagdating namin sa may tulay, umumiko kami sa kaliwa. May shortcut kasi papunta sa bahay ni Lyra na kailangang akyatin ang maliit na bangin. Sinabi ko sa kanilang dumiretso kami roon. Mali pala ang desisyong yon. Habang paakyat kami sa makitid na daang lupa, biglang huminto si Lyra. Kuya, hindi ko na naririnig si Nena. Bulong niya. Tumingin ako pabalik. Wala na sila. Wala ring tunog ng tumatakbo. Tanging ingay lang ng kuliglig at pagaspas ng mga dahon. Baka nakatingin pa siya sa atin, nanginginig na sabi niya. Tuloy lang tayo, sagot ko, sabay hawak sa kamay niya. 2 hakbang pa lang, may narinig kaming crack na tunog mula sa likod namin. Dahan-dahan kaming lumingon. At nakita namin siya. Nasa ilalim lang ng bangin, nakatingala sa amin. Hindi gumagalaw. Parang inaabangan niya kami. Nakakaakyat ba yan? Tanong ni Lyra na halos hindi humihinga. Hindi ko na nasagot ang tanong ni Lyra kasi nakita ko ang paa nitong kumapit sa lupa, nakabaliktad at parang gagapang paakyat. Lyra, takbo! Hinila ko siya at tumakbo kami paakyat. Ngunit madulas at maputik ang daan. 4 na beses kaming nadapa bago nakarating sa itaas. Pagdating namin sa ibabaw, nakarating kami sa may bakod malapit sa bahay nila. At doon namin narinig muli
Yung sigaw. Yung nakakabinging sigaw ng parang sanggol na nagugutom. Sa sobrang takot namin, kumatok kami ng sobrang lakas sa pinto ni Nalira. Pinagbuksan kami ng tatay niya, si Tio Rod. Pagkakita pa lang niya sa aming dalawa, napakunot na ang noo niya. Bakit parang hinahabol kayo ng Pero bago pa niya maituloy ang sasabihin niya, may kumalabog na sa bubong ng bahay. Isang mabigat na bagay, parang may naglalakad o naghahampas ng katawan sa yero. Tatay, andyan na yung anino, sigaw ni Lira. Hindi na nagtanong si Tio Rod. Hinila na niya kami papasok at agad niyang isinara ang pinto. Diyan lang kayo, sabi niya. Sabay kuha ng machete at asin sa kusina. Tumingin siya sa akin. Jomer, siguraduhin mong hindi mabubuksan ng kahit anong pinto o bintana. Tumango ako. Pero bago pa kami makapag-usap, may kumiskis na parang kuko sa dingding. Tapos may tumapak uli sa bubong. 2, tapos 3. Parang magaan lang pero mabilis. Nandito na siya. Bulong ni Lira habang nanginginig. Hindi ko maipaliwanag ang amoy na kumalat sa loob ng bahay. Parang nabubulok, parang dugo, parang napasok ka sa lumang kulungan ng hayop. Nakita ko, sa bintana may aninong tumigil, mahaba ang leeg. Parang nakasilip. Dahan-dahan akong lumapit para tingnan. Pero hindi ko na sana ginawa. Nang tumingin ako mula sa kurtina, tumigil ang puso ko. Nandun ang mukhang nakita namin kanina, pero mas malapit. Yung mata niya halos nakadikit sa salamin. Yung balat niya parang tuyong balat ng palaka. Yung ngisi niya sobrang lapad. At yung dila, mahaba na basa, gumagapang sa mismong bintana, iniikot-ikot. Tapos, tumingin siya diretso sa akin. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong alam niya kung nasaan ako. Kuya, wag mong tingnan, sigaw ni Lira. Sabay hila sa akin palayo. Pero huli na, narinig ko ang tunog na iyon muli. Tik, tik, tik. Parang pinaparamdam niya na alam niyang takot kami. Hindi ko alam kung paano kami nakatulog, pero hating gabi na nang humupa ang lahat ng ingay. Tahimik na. Wala ng kaluskos. Wala ng pagaspas ng talahib. Parang umalis na siya. Pero 2:00 ng madaling araw nang magising ako dahil wala sa higaan si Lira. Tia, nasan si Lira? Tanong ko agad. Napatayo ang nanay niya. Lahat kami nagpanik. Tinawag nila ang mga kapitbahay at naghanap kami. Nakasara pa rin ang pinto. Walang nabuksang bintana. Wala ring sirang parte ng bahay nang magising ako. Pero nang lumabas kami, nakita namin ang mga bakas. Maliit parang paa ng bata, pero paatras ang direksyon. At sa lupa sa tabi ng bakod, may maliit na pulang damit na suot ni Lira noong natulog siya. Wala na siya. At ang pinakamasakit sa lahat, sa puno ng santol, kung saan namin unang nakita ang nilalang. May nakasabit na buhok ni Lira, nakasabit sa sanga, basa at amoy dugo. Nag-collapse si Tia Lumen sa harap namin. Si Tio Rod,
Halos mapunit ang lalamunan sa kasisigaw. Ako naman, nawala ang boses ko sa sobrang takot. Ayon sa albularyo na tinawag namin, hindi na tao ang kumuha sa bata. Nilalang yun. Mga sigbin pag buwan ng Setyembre at sobrang dilim ng gabi. Naghahanap yan ng makukuha. Sinabihan niya kaming mag-alay ng dugo ng manok, asin at bawang sa ilalim ng puno ng santol. Ginawa namin lahat pero wala pa rin si Lira. Hindi namin siya nakita. Hindi namin narinig ang boses niya. Walang katawan. Walang bakas. Walang anino. Baka daw kinidnap pero hindi itinuloy ang kaso. Wala raw ebidensya. Pero lahat kami sa Kidapawan alam ang totoo. Kinuha siya ng sigbin.